Hi guys, narito ang ika-68 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sabi ng ating bida, Ziyun, masyadong nagmadali ako kagabi at basta na lang pumasok. Sabi ni Ziyun, mabuti naman at naiintindihan mo. Lilisan ka na ngayong gabi. Nitong mga nakaraang araw, malinaw ko nang naisip ang mga bagay-bagay. Wala kang pinagkaiba kay Yehan. Ginagamit mo lang ako bilang hagdan. Sabi ni Ziyun, iniisip mo na kapag pinakasalan mo na ako, magiging City Lord ka na agad. Ang kapal ng mukha mo. Kalokohan. Wala akong pakialam sa posisyon na iyon. Nieli, huwag mong isipin na ang galing-galing mo na dahil lang sa talento mo. Sa huli, isang mahirap ka lang na bata mula sa Heavenly Marks family. Iniisip mo bang karapat-dapat kang pakasalan ng anak ng City Lord? Huwag kang mag-ilusyon. Nagtatakang nakatingin lang ang ating bida. Sabi ni Ziyun, ano? Magiging kapal mukha ka bang manatili pa rito? Sabi ng ating bida, wala nang kailangang sabihin pa. Aalis na ako. Nakatingin lang siya. Sabi niya, Nieli, hindi mo ba kukunin ang mga gamit mo? Wala naman akong kukunin. Nakatingin lang siya, habang may dumaan na hangin. Dito sa pinagpahingahan ni Ninger. Nag-aayos na siya, bigla siyang may napansin. Sabi ni Ninger, Ziyun, nasaan si Nieli? May aasikasuhin daw siya at bumalik na sa kanilang angkan. Sabi ni Ziyun, hindi pa naman tuluyang gumaling ang katawan mo. Uminom ka na lang ng gamot at mag-cultivate. Sabi ni Ninger, sige. Naisip niya, parang ang weird ni Ziyun. At bakit bigla na lang umalis si Nieli? Bahala na, sa kanila na iyon. Pero hindi ko basta-basta ibibigay si Nieli kay Ziyun. Tatahimik na lang akong maghihintay sa desisyon niya. Kahit napiliin ni Nieli si Ziyun. Ipinakita ang ating bida kasama ang kapatid niya. Bumalik si Nieli sa kanilang angkan at nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang ligtas ang lahat ng miyembro ng kanilang angkan. Iniwan niya si Xiao Yu sa kanyang mga magulang at pinatira rin si Duan Jian sa angkan para protektahan ang mga miyembro nito. Pagkatapos noon, pumunta si Nieli sa Alchemist Association. Alchemist Association, Little Brother, Nieli. Nakahanap ka pa pala ng oras para bisitahin ang ate mo ngayon. Akala ko ay masyadong busy ka sa pag-e-enjoy. Sabi ni Nieli, may hihilingin nga po ako ngayon. Naisip niya, mukhang umunlad ang Alchemist Association. Dati, ang luma na ng lahat. Ibig sabihin ba nito ay hindi ka nabibisita kapag hindi ka naman hihingi ng tulong? Sabi ng ating bida, ang mga mixtures na ginamit natin noong nakaraang malaking labanan. Sabi ni Director Yang, sabihin mo na lang kung ano ang problema. Marami pa akong kailangan. Sabi ng ating bida, kailangan ko pa ng tulong ninyo para maghanda pa ng marami. Sabi ng ating bida, mas maganda kung ilang daang cut ties sa loob ng isang taon. Sabi ni Director Yang, ganun karami. Noong nakikipaglaban tayo sa milyong Demon Beast Horde, ilang libong cut ties lang ang ginamit natin. Para saan ang ganon karaming kailangan mo? Sinabi mo bang sa susunod na taon, sisilakay ulit ang mas malaking Demon Beast Horde sa Glory City? Magkakaroon ng mas malaking Demon Beast Hordes. Sabi ng ating bida, hindi ko masasabi na sigurado, pero malaki ang posibilidad. Sabi ng director, naiintindihan ko. Gagawan ko na ng paraan. Salamat sa pag-unawa. Aalis na ako. Bunso, Nieli, may importante ka bang gagawin? Nagmamadali kang umalis. Wala naman akong importanteng gagawin. Bakit hindi ka na lang dito mag-inom kasama ang big sister mo? Huwag mong sabihin na natatakot kang kainin kita, little brother. Sige na, mag-iinom na lang ako kasama si big sister. Ipinakita ang isang inumin. Sabi ng director, little brother, Nieli, ano sa tingin mo ang itsura ng mundo sa labas ng Glory City? Simula nang ipanganak ako, nanirahan na ako sa Glory City. Ang pinakamalayo ko lang ay mga ilang dosenang milya sa labas ng pader. Para akong ibon sa hola.
Nakakabagot talaga. Sa labas ng Glory City ay ang Sacred Ancestral Mountain Range na umaabot ng libu-libong milya. May ilang nayon pa rin ng tao sa loob nito. Mas malayo pa, may walang katapusang desyerto sa silangan at mas malawak na desyerto sa kanluran. Bukod pa doon, may Sacred Spirit Bay at Toxic Forest. May mga tao ring nakakaya pang mabuhay sa mga lugar na iyon. Ang buong Sacred Spirit Continent ay nasakop na ng mga demon beasts. Samantala, may 12 kontinente pa sa labas. Ang mga kontinenteng ito ay kabilang sa isang mundo, ang main world, na siyang plane of existence na tinitirhan natin. Samantala, ang main world ay may maraming subsidiary worlds sa iba't ibang planes. Kapag umalis ka na sa main world, nasa ibang realm ka na. Nagtaka ang director. Naisip niya, ang laki pala ng mundong inilalarawan ni Neil Lee. Sobrang laki na hindi ko na kaya pang makita sa buong buhay ko. Sa malawak na mundo, cheers! Nakangiti lang ang ating bida. Ganon din ang director. Ako si Yang Zin. Isang ulila. Naranasan ko ang panunukso at pang-aasar ng iba noon. Umakyat ako ng paunti-unti hanggang sa posisyon ko ngayon. Ano ang inasa ko? Ang itsura ko. Mali. Ang inasa ko ay ang kakayahan ko. Sa lahat ng mga lalaking nakikipagkumpetensya sa akin noon, mayroon bang hindi nakikilala ang kakayahan ko? Sa kakayahan ni Big Sister Yang, cheers! Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pag-iinuman. Habang ang ating bida ay iniisip si Zion. Maraming tao ang nagnanasang makuha ang posisyong ito, pero nahawakan ko ito. Pero ano naman kung nahawakan ko? Marami akong kakilala, pero wala akong kaibigan. Lumaban ako sa buong buhay ko, pero hindi ko alam ang kahulugan ng lahat ng iyon. Sabi ni Neil Lee, Big Sister Yang, nandito pa naman ako. Tumawa si Director Yang. Little brother, Neil Lee, sapat na iyon para mapasaya ako. Sabi ng director, Little brother, isang bagay lang ang hihilingin ko sa iyo. Kung sakaling matalo ang Glory City sa mga demon beasts, hiling ko na bigyan mo ako ng mabilis na kamatayan. Sunugin mo ang bangkay ko at huwag mong hayaang kainin ito ng mga demon beasts. Hindi mangyayari iyon habang nandito pa ako. Hindi sisirain ng mga demon beasts ang Glory City. Sige. Big Sister, pinagkakatiwalaan kita. Magiging pinakamalakas na tao ako sa Endless Realm. Pagkatapos noon, walang makakasakit sa mga kamag-anak at kaibigan ko. Nakatulog na ang ating bida. Dinala na ito ng director sa higaan. Noong isinilang ako, hindi ka pa isinisilang. Noong isinilang ka, matanda na ako. Kung mas bata lang si Big Sister Yang ng 10 taon. Siguro ay katulad ako noon kay Ninger na hahabol sa iyo nang walang pakialam sa kaligtasan ko. Mabait at tapat si Little Brother, Neil Lee. Magiging mabuting tao siya. Nakakalungkot lang na nagkita tayo pero hindi tayo magiging magkasama. Nakatingin lang ang director sa ating bida. Samantalang si Big Sister Yang ay matanda na rin sa sulok na ito ng lupa at mawawala na ang ganda. Sa huli, si Little Brother, Neil Lee, ay magiging isang divine dragon na lilipad sa kalangitan. Pero dahil nakilala ko si Little Brother, Neil Lee, wala na akong pagsisisihan pa. Binigyan ng anteng-anteng ng director ang ating bida. Masayang nakatingin ang director sa ating bida. Tumalikod na ito. Binuksan ang pinto. Paglabas, isinarado. Nakatingin pa rin ito sa tinutulugan ng ating bida. May marka na sa ating bida ang anteng-anteng. Oh lala, ipinakita ang maliwanag na buwan. Ang mansyon ng City Lord. Ipinakita ang pinto ng silid. Ito ang bagong study ng mga organismo. Stamp. Maraming dokumento. Naalala niya ang pagbugbog niya sa ating bida. Napangiti ang City Lord. May humakbang. Napansin ito ng City Lord. Kumatok ang nasa labas ng pinto. Pumasok ka. Bumukas ang pinto. Haha, bakit ka pumunta rito sa ama mo? Yehan, gusto kong makausap si ama. Nitong mga nakaraang araw, napansin ko na may mga taong nananatili sa residential wing ni Zion.
Si Neil Lee at ang iba pa. Sila ay mga kaklase ni Zion. Pero iyon ay personal residential wing ni Zion. Ang ibig kong sabihin ay, angkop ba talaga ito? Naisip ng City Lord. Alam ko rin na may nararamdaman si Yehan kay Zion, pero ang laki ng agwat ng edad nila at magkapatid pa sila. Naiintindihan ko, Ama, nangangalaga at ginagabayan mo ako para maging tagapagmana mo. Pero kulang ang talento ko. Nabigo akong matugunan ang inaasahan mo. Noong wala akong tirahan at naglalakad-lakad sa kalye, ikaw ang nagdala sa akin sa mansyon ng City Lord at inalagaan mo ako. Ang gusto ko lang gawin ay suklian ang kabutihan mo. Wala akong pagnanasa sa posisyon ng City Lord. Anak ko, naiintindihan ng ama mo. Ang talento mo ay pambihira at ang cultivation level mo ay lalampas sa akin sa iyong buhay. Maraming bagay sa buhay ang hindi natin magagawa ayon sa gusto natin. Sana maging bukas ang isipan mo. Alam ko na nitong mga nakaraang araw, ang cultivation ni Zion ay umunlad ng husto. Ang talento na ipinakita niya ay higit pa sa akin. Lohikal lang na si Zion ang maging City Lord. Pero, lagi mo akong sinasabihan na mag-ensayo ng mabuti para maging mabuting City Lord. Kaya sinunod kita at hindi ako nag-relax kahit isang minuto. Gusto kong magsikap para maging taong inaasahan mo. Pero ngayon, sinasabi mo sa akin na hindi mo yun kayang desisyunin. Naisip mo ba kung ano ang nararamdaman ko? Ang pakiramdam ng pagkawala ng hangarin, ang pagkalito. Sabi ng City Lord, pasensya na, Yehan. Hindi mo talaga ako kinilala. Isang pulubi lang na bata ay hindi karapat-dapat sa Snowwind family o kay Zion. Ako, na kinuha mo ang pangarap, ay isang walang laman na balat na lang. Sabi ng City Lord, Yehan, naisip niya, mali nga ako sa ginawa ko noon. Dapat ay binigyan ko ng mas maraming pagmamahal ang mga anak ko sa halip na itulak sila ng husto. Tama nga si Neil. Alam kong nasasaktan ka. Kasalanan ito ng ama mo. Hindi ko dapat ipinasan sa iyo ang mabigat na responsibilidad na iyon. Hindi ko dapat pinilit na maging taong inaasahan ko. Ama, dapat ay mas maganda ang buhay mo, hindi ito na ipinilit ko sa iyo. Hindi ko inakala na sasabihin mo yan. Natutuwa talaga ako. Sabay saksak ni Yehan sa City Lord. Salamat, Ama. Mabilis kumalat ang lason sa City Lord. Mabilis na inatake ng City Lord si Yehan. Bumagsak si Yehan. Patuloy na kumakalat ang lason sa City Lord. Dahan-dahan lumuluhod ang City Lord. Ikaw ang pumilit sa akin na gawin ito. Tumatawa si Yehan habang nakatingin sa City Lord. Yehan, bakit? Ang soul energy ko, hindi ko makuha. Bakit? Hindi mo pa rin naiintindihan kung bakit. Pagkatapos lang kitang patayin, makukuha ko ang posisyon mo. Sabi ng City Lord, masyado kang mangmang. Kahit napatayin mo ako, hindi ka magiging City Lord. Naisip niya, ang kakaiba. Hindi ko maalis ang lason na ito. Ama, may mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin. Sa loob ng ilang araw, ang balita ng pagpatay sa iyo ng Dark Guild ay kakalat sa buong lungsod. At ako ang magiging bayani na nakalaban sa assassin, nahuli at pinatay siya. Si Neil Lee ang ipapakita bilang mastermind. Hindi nagtagal, sasalakay ang Dark Guild sa Snowwind family. Kapag nangyari iyon, ang nasirang Snowwind family ay hindi nakarapat-dapat pang mamuno sa Glory City. Samantalang ako, sa suporta ng Sacred Family, ay magiging City Lord. Ikaw, aking pinakamamahal na ama. Kung ibinigay mo lang sa akin ang posisyon, mangyayari pa ba ang trahedyang ito? Sabi ng City Lord, Frydor, makikipagsabuatan ka sa Dark Guild. Mas maganda ito kaysa sumunod sa iyo. Lumakad si Yehan. Sabi ng City Lord, ang masamang plano mo ay hindi magtatagumpay, kahit na magtagumpay man o hindi. Ang aking pinakamamahal na ama ay wala na para makita iyon. Hinawakan ni Yehan ang kutsilyo. Binunot niya ito ng mabilis. Naisip ng City Lord, sa lahat ng taon, ang pagsisikap ko para palakihin si Yehan.
ay pag-aalaga pala ng ahas sa dibdib ko. Ang ganitong sakuna ay parusa sa akin. Ang kutsilyong ginagamit ko ay may Dragon's Tongue herb. Kaya nitong pumatay ng Black Gold Expert sa loob lang ng 1 oras. Bukod pa rito, epektibo ito laban sa Dragon Fried. Dahil sa pagsama sa Black-Scaled Earth Dragon, mamamatay ka sa loob ng 15 minuto. Ngayon, hindi mo na kaya pang makuha ang soul energy mo. Habang tinutusok na ang kutsilyo sa City Lord, biglang pumula ang mga mata nito. Nag-transform sa bagong Demon Beast. Nag-transform din si Yehan. Aatake ang City Lord. Tinamaan si Yehan. Tumagos sa mga kwarto, habang hinahabol ang hininga ng City Lord. Assassin! May assassin! Bakit hindi ang Black-Scaled Earth Dragon? Tumigil na sa pagtago si Yehan. Nawala na ang kanyang transformation. Bigla siyang tumayo at tumakbo. Mabilis na tumatakbo si Yehan. Young Master, sabi ng mga kawal, saan ka pupunta? Sabi ni Yehan, mabilis. Protektahan ninyo si Ama, hahabulin ko ang assassin. Dumating na ang matanda. Nagulat siya sa kanyang nakita. Ano ba ang nangyari rito? City Lord, ano ang nangyari? Iyong traitor na si Yehan. Sumapi siya sa Dark Guild. Nilason ako ng Dragon's Tongue herb, at wala na akong gaanong oras. Naisip ng matanda, Dragon's Tongue herb. Walang gamot ang lason na ito, at palaging pumapatay sa biktima nito sa loob ng 2 oras. Kunin ninyo si Ziyun at Nieli. Mabilis. Tawagin ninyo si Young Mistress at Nieli. Masusunod. Ilang sandali pa, may mabilis na tumatakbo. Ama, umiiyak si Ziyun. Sabi ng City Lord, huwag kang umiyak. Naisip niya, nakakalungkot na hindi ko na nagawang makasama si Yuner. Kapag wala na ako, mag-iisa na lang si Yuner. Sabi ng City Lord, nasaan si Nieli? Sabi ng matanda, parang pumunta si Nieli sa Alchemist Association. Nagpadala na ako ng mga tao. Napapikit na lang ang City Lord. 1 oras ang lumipas. Dumating na ang ating bida. Habang lumuluha si Zion, nakatingin ang ating bida. Lord Yeshu, ano ang nangyari kay Father-in-law? Inatake ni Yehan ang City Lord, nilason siya ng Dragon's Tongue herb. Dragon's Tongue herb, pero hindi ko talaga inaasahan na gagawa si Yehan ng ganito. Umiiyak si Zion habang umuubo ng dugo ang City Lord. Zion, sa buhay na ito, 2 tao ang pinakanabigla ko. Ang isa ay ang ina mo, at ang isa ay ikaw. Pasensya na, hindi ko nagampanan ang tungkulin ko bilang ama. Nieli, tumingin ang ating bida, sabi ng City Lord. Ako, si Yezang, ay hindi pa nakikiusap sa kahit sino sa buong buhay ko. Isang bagay lang ang hinihiling ko. Naalagaan mo si Ziyun mula ngayon. Father-in-law, sa harap ng kamatayan, na-realize mo na kung ano ang pinakamahalaga. Pumapayag ako sa kahilingan mo, aalagaan ko si Yuner. Dapat mo ring alagaan si Ziyun mula ngayon. Kapag may oras ka, samahan mo siya ng mas madalas. Nakikinig lang ang matanda habang walang magawa. Sabi ng City Lord. Dahil sa Dragon's Tongue herb, wala na akong 2 oras na natitira. Kaya sayang, hindi ko na magagawa iyon. Yuner, gusto ko sanang mapanood kang magpakasal, magkaanak, at magkaroon ng masayang buhay. Ubo, sayang, hindi ko na magagawa. Dahan-dahan nang nawawala ng malay ang City Lord. Ama, ayaw ni Yuner na mahiwalay sa iyo. Huwag kang mamatay. Nakatingin lang ang ating bida. Naalala niya sa una niyang buhay ang kanyang ama. Habang wala siyang magawa, tumulo ang kanyang luha. Pinunasan niya ito. Ang daming sinasabi tungkol sa pagkamatay, ang malas. Lason lang naman ito ng Dragon's Tongue herb, pero akala ng lahat ay mamamatay na siya. Sabi ng matanda, may solusyon ka pala. Nieli, pakiusap, iligtas mo si ama. Basta may iligtas mo siya, gagawin ko ang lahat ng hilingin mo. Huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay dahil lang sa Dragon's Tongue herb.
Biyenan ko rin siya, at dapat niyang masaksihan ang kasal natin. Kahit gusto niyang mamatay ngayon, hindi ako papayag. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.